Ito po yung dahilan mga kababayan kung bakit hindi dapat kaawaan or ipagdasal si Harry Roque kahit meron na siyang mga issue sa kanyang kalusugan at kahit maaresto siya at makulong siya panghabang buhay. Pakinggan po nating mabuti kung paano pinagtanggol ni Harry Roque dito si Alice Guo na kamakailan po ay convicted criminal na si Alice Guo. Pakinggan po natin mabuti kung paano pinroject ni Harry Roque na isang biktima at inape si Alice Guo dito. Balikan po natin. Para po sa akin, itong ginawa ni Harry Roque dito ay panlilin lang. At marami siyang nauto dito. Marami siyang napaniwalang mga DDS, no? Noong mga panahong hindi pa po nahahatulan si Alice Guo. Ganito po nila pinoproject yung kanilang mga kaalyado. Talaga pong mapanlin lang ang datingan. Pakinggan po natin. Yung kanyang pag-amin na siya pala ay love child sa isang kasambahay, napakahirap pong aminin yon sa harap ng publiko. Kasi alam natin dito sa lipunan natin sa Pilipinas, may stigma pa rin kapag ikaw ay bastardo, anak out of wedlock, or anak sa hindi kasal ng mga magulang. At syempre, lalong-lalo na kung ikaw ay isang anak ng kasambahay na mayaman ng iyong ama. Talaga naman pong mayaman, di hamak ang kanyang ama, Chinese nationality, tapos nabuntis ang kanyang kasambahay, ang resulta ay si Alice Guo. So, ako po, ang simpatya ko na kay Alice Guo. Kasi mantakin ninyo para aminin niya yung kanyang pagkatao na siya isang produkto na isang pagsasama sa isang amo at isang kasambahay. Napakahirap gawin po yan sa publiko. So, ibabalik ko po ang tanong sa ating mga politiko, no? Ano ba talaga ang dahilan na ikaw ay nag-iimbestiga in aid of legislation? Ano ba yung batas na nais mong buuin sa pamamagitan ng pagsusuri ng pagkatao ni Alice Guo? Paparusahan mo ba ngayon ang mga love child? Di ba, hindi naman pinili ng mga love children na sila ay mapanganak sa ganyang circumstance? Lahat tayo sa tingin ko gusto nating mapanganak sa isang normal na pamilya, kasal na ama at ina. Pero hindi po nangyayari talaga yan. Napakadami po nating mga kapatid sa ating lipunan na anak sa labas o anak sa ganitong circumstance na sa ating society, talaga naman pong skandaloso, tinuturing na skandaloso ang pagiging anak na isang kasambahay. No? Ay nako, ganun na lang po talaga ang simpatya ko. Lahat po tayo, gawain ng Panginoon, lahat tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Natural lang, gustong sabihin ni Alice Guo na sinabi niya na ordinaryo siyang mamamayan, may magulang, itinatago sa mata ng lipunan. Kasi nga po, pag ikaw itinanong, sino bang nanay niyan? Di lalabas kung sino ang nanay, kasambahay, di kahihiyan. Kaya ako po, naniniwala ako na yan yung dahilan kung bakit itinago siya doon sa loob ng kanilang farm. Now, sabi nung Senator Antivirus, ordinaryo kang mamamayan, pero meron kang helicopter. Ano naman ngayon? Alam nyo naman ho, sa kanyang testimonya, sila ay nagbababoy. Pero hindi po ordinaryong pagbababoy yan, ha? Imported na baboy po ata, sang-ayon dun sa aking mga nakakakilala kay Mayor Alice Guo na mga taga-Bamban, hindi sila nagbebenta ng baboy para ikilo-kilo. Ang binibenta nila, mga inahin na imported na Dutch. Alam ko po yan. 42,000. Meron silang 3,000 heads na inahin. 42,000 na tagwa 1,000. Ang 42,000, 42 million, di ba po? 42 million. Kaso, times 3 pa. So it will be 100 something million. Hindi naman po yan one-time deal lang. Tuloy-tuloy yan. So siguro po, talagang kung hindi bababa ng 300 million kada taon ang kanilang kinikita. Pero malaki din po ang kapital nila kasi na-import nga nila yung kanilang mga inahin galing pa sa Europe. At saka siyempre, pakain yan, yung pataba, at saka yung biosecurity. Kasi kapag yan po ay napasukan ng ASF, patay lahat yan. So, kinakailangan talaga kontrolado environment at ito yung makikita nyo na parang naka-air condition pa yung mga baboy. Kung 42,000 naman kada ilo, aircon po talaga yan. So, ibig sabihin, kasalanan bang maging mayaman? Hindi naman po siguro dahil nagsusumikap naman yung ating mga kababayan para yumaman. So, sa akin nga, habang tayo ay nasa isang kapitalistang lipunan, hindi po kasalanan na maging mayaman. Parang naging kasalanan ni Mayor Guo ngayon na mayaman siya. Ang suma total, ano na ang naging resulta ng investigasyon? Siya ay mayor. Merong pogo dun sa kanyang bayan at sinabi naman niya, yung pogong yan ay nagbigay ng trabaho sa 200 ng kanyang mga constituents at magbabayad ng
local property tax at iba-iba pang mga taxes na nakokolekta ng bamban. Siguro yung ganong kalaki, hindi bababa sa 25 million na kikitain ng munisipyo yan. Kasalanan ba ng mayor na siya ay humikayat ng isang investor na nagbunga ng 200 na trabaho para sa mga taga-Banban at kumikita ng 25 million kada taon? Hindi naman po siguro. Now, nalinaw naman po niya. Binenta niya yung lupa. Siguro kumita siya dyan. Anong mali doon? Dito naman kapitalista talaga ang ating lipunan. Dapat kumita. Hindi naman tayo nagcha-charity work lamang. No? At ang importante, yung siya'y nahalal, completely nag-divest siya. Kasi alam niya na pinagbabawal ang ganyang mga negosyo kapag ikaw ay isang local executive. So sa tingin ko po, walang masamang ginawa si Alice. Ang lumalabas na kasalanan niya, anak siya sa katulong bilang isang love child at siya yumaman. Ito ba mga kaibigan ay kasalanan? Nako, kung gagawin pong sine ang talambuhay ni Alice Guo at ipinakita kung paano siya inaapin ng mga senador dahil siya ay isang love child, siguro po magiging box offer hit yan. At sa tingin ko, kapag nakita yung pelikulang ng mga mamamayan, baka ang susunod na takbo pa ni Alice Guo ay senador. Kasi alam ko ang Pilipino, ayaw sa mga nang-aap. So yan mga kababayan, pinaalala ko lang po sa inyo kung paano po sila manlinlang, kung paano po sila magpanggap, no? Talagang noon, ang dami pong sumusuporta kay Alice Guo, kesyo maganda, kesyo inape, kesyo anak daw sa labas, nagsumikap, nagtrabaho. Pero in reality, lahat pala yun ay pagpapanggap lamang. Hindi pala siya totoong Pilipino, gumamit ng Filipino identity, at talagang hindi ko lang sure kung napatunayan na spy siya, no? Pero napatunayan po yung kaso niya sa human trafficking, qualified human trafficking, at yung mga may kinalaman po sa Pogo, hindi lamang si Alice Guo. So ito po si Harry Roque, yan. Yung mga talagang todong pinagtatanggol niya ay mga may ginawang illegal at may ginawang mali or kasalanan sa mga Pilipino. Hindi porke tumutulong, mabait yung pinapakita sa inyo, sa atin mga kababayan, hindi ibig sabihin yan ay hindi nagagawa ng mga illegal or masama yung mga yan. Tignan mo, todo tanggol siya noon kay Alice Guo. Nasaan yun sa Alice Guo? Nakakulong at nahatulan ng guilty. Criminal liabilities ang kanyang kinakaharap at mukhang hindi na siya makakalabas. Eto si Harry Roque, todo tanggol. Kaya hindi ko may iwasang isipin na baka may kinalaman din talaga ito sa Pogo. Dahil pinagtatanggol niya yung nahatulan ng guilty na may kinalaman sa mga kaso patungkol sa Pogo. So, hindi po tayo dapat maawa sa taong ito. Ang mga pinagtatanggol niya, kinakampihan niya, may mga malalaking ginawang kasalanan sa mga Pilipino. Kung ito'y may mga sakit na karamdaman sa kanyang katawan, sa palagi ko, karma yon, kamalasang tinatamasa niya. No? Kasi ang dami niyang ginawa sa atin mga kababayan. Yun na lang nirereklamo ng mga taga-Bataan, if I'm not mistaken, Bataan nga tayo na sinasabing land grabbing daw na ginawa nito. And then yung sinasabi na kaso nito patungkol sa Pogo na human trafficking din. If I'm not mistaken, qualified human trafficking din. Wala pong bail yun. So ito mga kababayan, kung talagang utu-utu ka at kung kagaya ka ng mga DDS mag-isip, talagang mapapaniwala ka. Marami siyang napaniwalang mga DDS na nagbigay ng simpatya kay Alice Guo. Sabi niya, ang simpatya niya kay Alice Guo, napaniwala siya ni Alice Guo or talagang alam naman niya yung totoo, talagang pinili lang niya na kampihan at i-project si Alice Guo bilang inapi at biktima. Pero anong nangyari? Napatunayan sa korte, may ginawang illegal or kasalanan sa Alice Guo at malamang sa malamang ikaw Harry Roque, kaya ka natatakot bumalik ng bansa, kaya umiiwas ka sa mga kaso mo dahil may kinakatakutan ka at senyales yan ng guilt, ng pagka-guilty. Siguro iintay na lang natin na mahatulang ka sa korte. Talagang napakasama mo Harry Roque, niloko mo Harry Roque, yung mga Pilipino nilinlang mo, ang dami mo napaniwala dyan. Talagang minanipula mo, porket loyal at love na love ng mga DDS yung kampo nyo, pinaniwala mo sa bagay na hindi totoo. Kaya dapat manugot ka sa mga kasalanan mo. Mga kababayan, kung nare-realize nyo lang po yung impact ng ginawang ito ni Harry Roque. Imagine, kinampihan, pinagmukhang inape at biktima si Alice Guo, pero anong sabi ng korte? Guilty si Alice Guo sa mga kasalanan niya, sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Tapos may ganitong tao na tayo pang mga Pilipino ang ginogoyo
nililinlang, mapanlinlang mga kababayan. Huwag na po tayong magpabitag or huwag na po tayong magpadala sa mga ganitong uri ng mga paandar, propaganda at panlilinlang mga kababayan. Dapat po panagutin natin sila. Maraming pong salamat.